Amin yung bumungad. Nagkagulatan. Bababa pa rin. Hindi, atas ako. Pumutok siya plus ka. Pinutokan ko rin. Pasok yung anin. Yun, nagkapalitan na ng putok. Tablado na naman dito si Buying na isang bulati na lang sana ang pipirma na buhay pa, anak ng kamuti. Oh. Tablado ang suspensyon niya na gawa-gawa kay Aplaska. Hinarang po ito ng Senado. Aray ko, iyak. Wala naman kasing due process yung suspension, basta na lang nag-announce sa media na suspendido daw si Aplaska. Anak ng kagwang, dapat yan ay jurisdiction talaga ng Senado. Dahil ang linaw, Senate o Sergeant at Arms. Hindi naman Ombudsman, Sergeant at Arms si Aplaska, anak ng kamuti. Oh. Sinagtala, class 1986, naglabas ng manifesto. Suportado po nila si Senator Ronald Bato de la Rosa. Ayay ko, yari na animal. National Bureau of Investigation umamin sa video. Anak ng kagwang, tibag na talaga dito si matibag na sinungaling. Umamin po silang nagpaputok. Gumanti ng putok. Laban po sa kay Aplaska. O paano to? Sabi ni Matibag, wala daw silang dineploy na NBI. Ngayon nahuli na, nag-iba na naman ang kanta. Tang inumin talaga itong mga sinungaling na to, no? Kailan kaya ito kunin ni Satanas? Magandang tanghali po sa ating lahat. Palike po muna, pa-share, pa-subscribe. At pakipindot po ang inyong mga notification bell para lagi po kayong updated sa ating mga video. Buhay po tayong mga Pilipino. Unahin na po natin agad itong suspension, no? Laban kay Aplaska. Pero hindi po ito tinanggap ng Senado. So ibig sabihin, hinarang po nila yung kaabusaduhan, no, ni Buying Remulla na gustong isuspension si Aplaska na ginampanan naman ho ang kanyang trabaho. Wala ngang wala ngang parang dahilan para isuspindi mo itong si Aplaska. Pakinggan mo muna natin ang balitang ito. Ito ay continuous, no, sa content natin kagabi dahil ang kagabi ang nasabi ko lang ho ay tinabla, no, ng Senado si Buying dahil hindi nga ho tinanggap yung subpoena naman patungkol po sa CCTV. Kasi nagbigay na po yung Senado ng CCTV sa sa mga kapulisan eh. Pero ito balita ngayon ng GMA News na yung suspension din pala ni Aplaska ay hindi po tinanggap at hinarang ng Senado. Tingnan natin. Ayaw pong tanggapin ng Senadong utos nitong suspension kay Acting Senate Sergeant at Arms Mau Aplaska kasunod ng nangyaring putukan sa Senado ayon kay Ombudsman Jesus Crispin Remulla. At bukod po dyan, ayaw rin daw tanggapin ng Senado ang subpoena para sa mga CCTV footage sa nangyari. Nakatutok si Darlene Kai. Kasunod ng anunsyo kahapon na suspendido ng 6 na buwan si Acting Senate Sergeant at Arms Mau Aplaska, ipinadala na rin kahapon ng Office of the Ombudsman sa Senado ang mga dokumento ukol dito. Pero sabi ni Ombudsman Jesus Crispin Remulla, tumanggi ang Senado na tanggapin ang mga ito. Problema. Ano problema? Yung aming process server ayaw na naman tanggapin sa Senate. Isa si Aplaska sa mga iniimbestigahan ng Ombudsman kaugnay sa nangyaring putukan sa Senado nitong Miyerkules. Pagkatapos po namin Sa panayam sa 24 oras, kinumpirma ni Aplaska na siya ang unang nagpaputok bilang warning shot. Ayaw tanggapin. Yun nga problema no? Parang atake. Look at the attitude. Nobody is above the law. I'm sorry. Kahit nagtatrabaho ko sa Senado, nobody is above the law. Pero sabi ni Remulla, kahit ayaw tanggapin ng Senado ang dokumento, epektibo pa rin simula kahapon ang suspensyon kay Aplaska. Hindi ko sila naintindihan. Yun naman, Kasi sa akin, considered served na yan kahit hindi nila tinanggap. Kasi may notice na sila. Bukod sa suspension order, hindi tinanggap ng Senado ang subpoena para Okay, tapos na po yung subpoena kagabi, yung pag-usapan lang natin yung suspension order. Hindi po yan Boying eh. Hindi nga tinanggap. So, ibig sabihin, hindi siya suspendido. Kasi under jurisdiction ng Senado, si Aplaska
Ang liwanag ng posisyon, Senate Sergeant at Arms. Hindi naman Ombudsman Sergeant at Arms para ikaw ay suspindihin mo lang itong si Aplaska ng ganun-ganun na lang. Sabihin na lang natin may jurisdiction. Pag magsuspindi ka, dapat meron kang due process. Ang sabi nga ho ni Romeo Puques, retired general din ng Armed Forces of the Philippines, ang sabi niya diyan, Senate Sergeant at Arms General Mau Aplaska suspended for 6 months for firing a warning shot to defend his senators from armed attackers. Kasi, di ba, armadong mga NBI, no investigation, no trial, and outside the ombudsman jurisdiction, very dangerous. Kaya nga di ba? Wala ka mga investigasyon, no? Walang due process, basta ka lang magbaba ng suspension. Naalala ko tuloy yung ginawa ho ni Buying kay General Bantag. Sinuspindi lang ng walang due process. No, nung Department of Justice Secretary pa lang si Buying. Kaso nga lang ito, ang labo-labo naman sinahado yan tapos ombudsman. Tsaka, sabihin na lang natin may jurisdiction. Paano mo ma-justify yung suspension mo sa isang tao na wala kang investigasyon, wala kang due process? Ano yung attachment mo? Teka, suspendido ka dito. Oo nga, merong nagkaroong insidente. Pero maliwanag naman sa nakikita natin sa mga video na pinoprotektahan lamang ni Aplaska ang kanyang trabaho bilang isang Senate Sergeant at Arms na ang layunin is to secure the Senado. O ito naman ang sabi naman ni Attorney Rowena Guanzo na ito, abogada talaga to, magaling. Nakinig po kayo, Buying Remulla, para may matutunan kayo dito. May jurisdiction nga ba ang ombudsman sa nangyayaring insidente at pag nasuspendihin si Aplaska? Pakinggan po natin. Ito pa isa, ang tanong ko, may complaint ba against him? Kasi paano magka-jurisdiction ng ombudsman kung wala siyang complaint? Correct. Sinasabi niya preventive suspension, dapat may complaint. Walang Bago siya complaint. magka-jurisdiction. Walang complaint. Ano ang pinakita ang complaint? Number 2, basta magsususpend siya dyan, sino ba mag-enforce ng order na yung suspension na yan? Hindi ba ang Senate President? Correct. Hindi ba may sarili ding investigation ang Senate President? Dapat Senate President ang nag-iimbestiga. O, sabihin na natin may kapangyarihan siya mag-imbestiga, pero may complaint ba? Hindi basta-basta tayo, nagpaputok tayo sa loob ng gusali natin. At mga empleyado tayo ng gobyerno na may authority naman tayo mawak ng baril. O, tapos nagpaputok tayo sa loob ng gusali natin dahil ina-attack yung ang tingin natin ay talagang nakatayang buhay natin. Sususpend tayo ng ombudsman nang walang complaint. Isa pa po, yun pong suspension ninyo na preventive, yun na nga, anong basis nga yung sinasabi ni Senator Marcoleta? Ano basis niya kung wala namang complaint? Diba parang ang layo naman ito sa ugat. Ako minsan, sobra-sobra na. Paghahawak ng kapangyarihan Ano na, mga busado na. Abuse Ano po na. natin ilayo sa usapan? Talaga po naman ang order ni BBM ay hulihin si Senator Bato. Yan talaga. Lalo na dahil alam nila na papasok yun. Hindi lang dahil huhulihin nila, padala nila sa ICC, kundi dahil boboto si Senator De La Rosa para sa bagong Senate President. Yan naman po talaga. Yan po talaga ang dahilan. Pero sumusobra na po itong NBI. Grabe. Long firearms on Senate grounds. O sabihin mo na nasa gate lang sila. Bakit kayo nag-checkpoint doon? Senate grounds yun Correct. So, wala silang jurisdiction. So, yung premises na pinag-checkpoint nila ay under po yan ng Senate. So, dapat Senate Sergeant at Arms po ang gumawa ng checkpoint dyan.
So maliwanag sinabi na Atty. Rowena Guanzon, para magkaroon ng jurisdiction ang ombudsman sa kay Mau Aplasca, dapat may complaint at dapat may complainant para pwede silang mag-imbestiga. Sa sitwasyon pong ito, wala pong complainant at walang complaint. So wala pang investigasyon na nangyayari. Kaya hindi po pwedeng basta-basta lang magsuspindi sa isang government official. Ito naman kay sa Senado, jurisdiction po talaga ng Senado kung tatanggapin ba nila yung suspension order ng ombudsman or hindi, kasi ang mag-implement yan Senado kasi under by watch ng Senate itong Sergeant at Arms na si Aplasca. Okay, ayan na nga inarang na po yung suspension, tama mantakin mo, ginampanan mo lang yung trabaho mo, suspendehin ka. Pakinggan natin si Mau Aplasca. Bakit nga ba siya nagpaputok? Kasi maraming naratibo na laban sa kanya, against Senado. Pakinggan natin itong interview na ito ni Corina Sanchez para mas maliwanagan po tayo. Narito po. Bakit po nabanggit po sa akin dito kanina na mayroon na pong mga staff na tila nakakaalam na may mangyayari? Kasi ang nangyari daw dito ay mayroong mga senador na nag-abiso sa mga kapwa senador na parang binibigyan na sila ng babala na umuwi ka na, umuwi ka na. At ito hindi lang nangyari sa isang senador. May iba pang mga nakakuha ng tawag o text na sila daw ay binabalaan na maganda siguro umuwi ka na. Bakit po ganon? Alam po, Ma'am Corina, since morning of yesterday, we have been constantly receiving reports na the NBI will forcibly serve the warrant to arrest Senator Bato. And then towards the afternoon po, na-confirm po namin through our CCTV and myself, when I went down, nakita ko po na may presence na po ang mga NBI dito sa premises of the Senate. Ito po yung kinikwento ninyo sa akin na it is very irregular that the NBI would conduct checkpoints around Senate. Tama po, ma'am. It's very irregular. Saka normally po, if the NBI would come here, they will have to coordinate with us. Pero on that day po, since in the morning, wala po kaming na-receive na coordination from the National Bureau of Investigation. Ayun, kaya Stop muna tayo doon. Gusto ko po yung unang pahayag ni Aplasca. Alam niyo po, kung pagbabasihan natin yan, at saka hindi lang naman si Aplasca nagsabi yan, kundi yung ibang mga senador. Alam mo yung may tumatawag na sa mga senador, nag-abiso na umalis na kayo dyan. No? Pero yung majority, bagong majority, hindi umalis. Kasi nga, hinintay nila yung impeachment, articles of impeachment kay Inday Sara. Nireceive nila. Pero nakapagtataka yung minority, nagsialisan. So pag tiningnan po natin, itong minority na to, dapat sila imbestigahan. Kasi po posible may kinalaman sila sa plano ng NBI na sabi ni Mau Aplasca, alam na nila no, na nandyan na yung NBI sa GSI sa compound po ng Senado na may balak po silang masama sa Senate. Alam na nila. Pero itong mga hinayupak na mga minority, mga traidor sa bayan, nagsialisan man lang na hindi sinabi. Iniwan nila yung Senado na alam nilang aatakehin ng mga armadong grupo. So dapat yung mga yon ay imbestigahan din at dapat masibak din sa pwesto tong mga to. Tuloy. tinatanong ko rin kasi si Ginoong Aplasca kung bakit kinailangan na sila'y armado. Kasi nga daw mayroong banta na parang inaabangan. Yung nalaman ko po nung ako'y bumaba doon sa common gate namin sa GSIS, nakausap ko po yung general manager ng GSIS. Kinonfirm naman niya sa akin na nag-request po sila ng augmentation from the National Bureau of Investigation para tulungan po silang i-secure yung premises ng GSIS. Premises ng GSIS, pero eto na, yung punto ng nagkabarilan kasi nagka-enkwentro na pala. Ano po yung paglalahad ng timeline noon? Pinapansin po daw kayo na parang nagpipilit pumasok? Doon po sa aming CCTV, nakita po namin na mayroon ng mga armado talaga na ano. And so Huli sila I doon. reported the information to the Senate President at nagpaalam po ako sa kanya na I will have to go and check
kung totoo talaga. With armed Marines. Yes po, nag-assemble po kami ng aming quick reaction team to include the Marines and the PNP. At pumunta po kami doon sa second floor emergency exit. At malinaw naman, nalinawan Mga siraulo rin tong NBI, no? Susugod-sugod sa Senado, alam naman nila may mga CCTV, mga ugag. Tuso man ang matching na paglalamangan din. Kunyari, barina-barina kayo, naman-mana na pala kayo. Natang masaklap nun may mga Marines na kasama, pero hindi daw pumutok yung Marines, eh. Tuloy, tingnan natin. naman tayo ni Ginong Aplasca na ang Office of the Sergeant at Arms of the Senate, they do really have Marines in their office. Tama po, ma'am. The Marine contingent po is part of our regular security force dito po sa Senate. Has it always been that way? Dati pa po bang ganun? Nung dumating po ako dito, the first time I was designated sa SAA, inabutan ko na po na meron pong Marines dito sa loob. I see. Okay. So bakit po kayo po ba mismo? Okay, linawin lang po natin. So, yung Marines pala dyan ay dati na po silang jumuduty. So, ibig sabihin, kasama ng Sergeant at Arms ang mga Marines. So, kung nagkataon talaga, kung hindi umatras yung mga NBI, ubo siguro yung NBI. Sige, tuloy. Ang nagpaputok ng unang beses. Tama po, accurate naman po ng yung report ng NBI na kasi po nung dumating po kami, nakita namin na meron pong mga armadong tao at nakita namin ano po sila yung may mga ano po ng NBI, pero challenge po namin sila kung sino sila. Sumagot naman po sila ng NBI, and then as part of our procedure, binigyan ko po namin sila ng verbal warning ba ilapag po yung kanilang mga baril. And then pero nakita po namin na instead of heeding our verbal warning, tinaas po nila kanilang mga baril, so that prompted us to fire the warning shot. The warning shot was not intended to harm anybody. Hindi po, sa taas lang po. Hindi kaya merong tatagos yun at merong matatamaan sa taas? Hindi naman? Wala na wala na. dun sa labas. Nasa ledge po ito. I see. Okay, just trying to make sure that there was no harm intended. Nung hindi po nila binaba ang kanilang mga armas, nag-firing shot, nag-warning shot po kayo, ano po ang susunod na nangyari? After po ng warning shot, na-surprise po kami dahil nag-fire back po sila sa amin, so nag-withdraw po kami ng konti. Then tuloy-tuloy po ang exchange of gunfire. Medyo nakakapagtaka po yun, dahil kung sila po'y talagang accredited NBI, you're all on the same side of this government. Bakit hindi na lang po nila sinabing, NBI kami, wala kaming gagawing masama or something like that? Tama po, yun naman po ang normal. And besides, ulitin ko po, wala po silang coordination, bakit po nandito sila sa premises ng Senate. Maliwanag po na ang una ay verbal warning. Ang sabi, ilapag nyo ang mga baril. Di ba? Yun yung una, verbal warning. Pero ang problema, imbis na ilapag ang mga baril, tinaas daw yung mga baril. O paano po yun? Ano po ang mangyayari dyan? O siyempre, ang ginawa ni Aplasca, nag-warning shot. Bang bang! Ang mga hinayupak, gumanti din. So ano po ang mangyayari? Rumble. Tama naman si Corina, kung mga matitino pa daw ng mga NBI ito, hindi sana sumunod sila at sasabihin, sige po mga NBI kami, wag po kayo mag-alala, wala po kaming gawing masama. Kaso nga lang, may gawin silang masama, may plano sila, kaya gumanti po ng putok. Tuloy po, General Aplasca, tuloy lang. Nung una po ay itinatanggi ng masidhi at matiin ni Ginoong Matibag, NBI Director, na mayroong presensya ang NBI sa loob mismo ng Senado. Bakit po kayo nahihirapang tanggapin na ito'y kapanipaniwala? Dahil po, based on our information, saka confirm din namin sa aming mga CCTV and physically po, nakita namin ang presence ng mga armed NBI agents dito po sa paligid ng Senate. At paano po natin na-establish na taga-NBI po talaga, yung grupong yon? Meron po silang mga uniforme, meron po silang mga ID. Madali ganun. lang. Okay. Ano po yung tactical bag
meron po daw tactical bag na nandito na sa loob to begin with. Naiwan. Pagkatapos po ng exchange of gunfire po, medyo nagkaroon ng lull. At dumating naman yung reinforcement na ni-request namin kay Chief PNP. Sila na po ang nag-clear ng area. At doon po nila na-recover yung tactical bag. Ito pong nahuli ninyo, Ito na, matubag, no? Hindi pala si Nate ang Sergeant at Arms ang nakahuli sa NBI, police mismo. Buplax. Alam mo, matibag, nagsisinungaling ka, madaling madetermine yung tao mo. Ang mali mo dyan, matibag, pinag-uniforme mo ng NBI, no? Gagawa ka ng masama, nagka-uniforme pa ng NBI kasi nga daw, request na ng GSIS. Nung nagkaputo ka na, ito, bulilyaso ang mga animal. Wala na, walang lusot si matubag dito. na nag-iisang gunman. Yung kasamahan po niya nakawala. Yun po, nung nandito na po yung tactical team ng PNP, nakita po nila yung taga-NBI na gusto sanang i-recover yung tactical bag. Yun ang kanyang binalikan. Tama po. I see. Okay. So, Bulilyaso paano pa. po natin na-establish na talagang taga-NBI po itong gunman na ito? Unang-una po, umamin po siya sa mga PNP na siya ay kasama po ng mga NBI. Patay. Okay. So, parang nag-iba na rin po yata ang sinasabi ngayon ni Director Matibag. Inaamin po niya Narrative. na tauhan po niya ito? Tama po, sinabi naman niya na driver daw. Narinig natin sa mga balita po na driver daw ng isang ahente nila yung nahuli namin. Driver na isang ahente pero armado. Yung pong driver- nahuli po namin, hindi po armado nung nahuli. Okay. Nung nahuli ay hindi armado. Protective custody, konti na lang. Protective custody. Ito po ba ay nasa batas? Ito po ba? Ano ba itong protective custody na ito kay Senador De La Rosa? Ito naman po ay sa aking pagkakalam ay in-offer ng Senate para magkaroon po ng protection si General De La Rosa para ma-exhaust po yung kanyang exercise ng all legal and administrative remedies. At wala po kayong kautusan na siya'y pigilan kung siya man ay aalis ng building. Hindi naman po sila arrested ng Senado. kumbaga malaya sila. Malaya po siya na umalis. I see. Kung gusto niya. Okay, maliwanag yan ha. Hindi arrested ng Senado si Bato. Under custody lang, malaya pong aalis. So anong kaso itong inayupak ng mga DOJ, NBI? Mga hunghang kayo. Okay. So ngayon, meron po tayong ipapalabas na video. Sana hindi po pula yung video natin. Ito po yung video na to, ito ay pag-amin po ng isang NBI agent, mga armado. Ito yung panahon ng putukan, oras ng putukan. Umamin po yung NBI, ang ganda ng kwentuhan nila, ang yabang pa ng mga animal dyan sa video. Pero ito naman po ang magpabagsak kay Matibag. Kumakalat na rin po ito sa social media. No? Ito po ay nakuha natin sa DZRH. So, pag tinignan po natin, bulilyaso dito si Matibag. Kasi yun ang unan, sabi niya wala daw NBI. Pero itong operasyon na to, naka-uniforme pa mga NBI at maririnig po ninyo yung putok at yung walkie-talkie ba, no? Handset, no? Pinag-uusapan nila. Okay, so actually mahaba po yung video, 9 minutes. So kinat ko na lang, ipinakita ko na lang yung mga importanteng bagay dahil yung sa loob ng 9 minutes naglalakad yung iba lang eh. Pero ito, yung moment na ito, kitang-kita at dinig po talaga natin sa bidyong ito na umamin yung isang NBI agent at nagyabang pa na gumanti daw siya ng putok sa Senado. So, ibig sabihin, ang gusto talaga nila, gira talaga. Kaso nga lang, matatalo sila kasi parang nasa baba sila, nasa taas yung mga sa Senado. Kaya matatalo sila kung nagkipag-engage sila ng todo. Pero pumutok, maliwanag po doon sa video, pakinggan po natin. Tago-tago kayo sa ano? Aha, yan po yung ano. Yan na po yung oras ng putukan. Ayan o, may pumutok. Parang Counter-Strike lang o. Ayan o, Counter-Strike lang. Ayan, may pumutok. Kita nyo, sunod-sunod. Dalawa, tatlo. Sunod-sunod. Parang Counter-Strike, no? Ayan, ayan.
Sasabahan ko lang ng salita ko kasi para hindi po popula yung video, no? Pero naka-vlog naman. Ang haba ng baril, oh, isa, dalawa, sunod-sunod yun. Dalawa, tatlo yata. No. Hindi lang pala 5, yung putok, ang dami. Galing dito sa NBI. No? Ayan, oh. flash bang pinuputukan? Hindi. Sir Levy. Pakinggan na yung sa walkie-talkie, pinag-usapan nila. Over tayo. Oh, haba ng baril na yun. Engage ah. Huwag kang engage, pero pumutok na. Kasama kami sa SBGC. Okay, ang sabi dun sa video, huwag kayong i-engage. No? Pero nakipag-engage na po, pumutok na, sunod-sunod eh. 2, 3 yata yung una. Tapos pangalawa, bumaril pa. So ito, gumanti na po yung Senado dyan. Na yan, oh. So, Hindi ko alam sa ito ha. Hindi daw nila alam na si Bato. Akala nila si Bato nakipagbarilan. Lumaysiga yung isa. Si Aplaska. Okay. Ito yung moment of truth. Oh, talagang tibag ka na dito, matibag. Pakinggan po ninyo ang sunod na na moment, no? Na eksena. Pakinggan nyo ang sinabi ng NBI agent. Oh, narito. Amin yung bumungad. Nagkagulatan. Bababa pa rin. Hindi, atas ako. Pumutok siya plus ka. Pinutokan ko rin. Pasok yung anin. Yun, nagkapalitan na ng putok. Okay, narinig nyo? Putang ina. Ang sabi daw ni Aplaska, ibaba ang mga baril. So, consistent yung interview kanina kay Corina, sabi na ibaba ang baril. Yun ang sinasabi ni Aplaska. Yun din yung sinasabi ng NBI ngayon, yung nagyabang pa sila dyan. Sabi ni Aplaska, ibaba daw ang baril. So, hindi namin binaba. O, nagpaputok si Aplaska. Nagpaputok din ako. Eh di nagkaputokan na. Huli kayo mga animal kayo dyan. O, paano na? Ang bagay sadyang ganyan. Wala nang kawala dito si Matibag. Ito na, mga bubonistang tanganista. Tuloy lang natin konti. Yung mga yabang. Yabang sila dyan eh. Walo. Makinig kayo kay EXO. Siya lang masusunod. Oh. Nasa... Kayo pinutokan mismo. Oo, i-plus ka mismo ang una. Pumutok ng tatlo patalas. Oo, diba ako? Sa ano kayo sir? Diba sa... Sa piniligap na. Sa kantin? Oo, dito sila lumabas sa ngayon. Yung pintuan ng piniligap na. Oo nga. Ayun, yung access na pintuan sa sinagin sa mga sinit. Ito lang ba sa yung access? Ito, marami. Marami. Nakita ko dito balon ng kalayaan. Binabaril na kami dun sa kalayaan eh. Tapos sa mga sabi siya, yung sa gym. Nakahan kasi sila. Hindi ko sila nakikita eh kung saan sila. Yung paglabas namin doon, pinuputukan din kami. Saan kasi? Eh, yung mga ano, i-close nila lang kasi mga susubukan sa ano. Putang ina, no? Alam nyo lang kung hindi pabayas ang gobyerno, itong mga to kulong to. Diba? Kung hindi utos to ni Bangag, kulong to. Putang ina yung ginawa nila sa Senado, paglusob na talaga yan. Ang dami-dami nila. Kita nyo yan? Mga armado, ang habang mga baril. Naka-bulletproof pa ang iba dyan. Dapat ito, pag si Inday Sara maging presidente, balikan tong mga to. Ang dami. O, sige. Bilang ko nga, mga more than 50 sila dyan eh. Mga NBI, dahil yung mga ban, sunod-sunod yung pasok dyan. O, ito na. O, kita na po natin kung sino po ang nagsasabi ng totoo. Kung sino yung consistent ng statement.
ang Senate Sergeant at Arms Aplasca consistent, nagkukunik sa sinasabi ng NBI. Sinabi naman ni Aplasca, nag-warning shot kami. Di, verbal muna, sinabi na ibaba nyo mga baril ninyo. Sinabi rin ng NBI, hindi nila binaba, nagpaputok daw, warning shot ang sabi ni Aplasca. Sila gumaganti, so nagkaputukan. So maliwanag po na ang sinungaling dito, ang gobyernong Marcos at itong si Matibag. So ngayon, ano po dapat ang gagawin natin? Actually, sa akin lang kung ako po yung tatanungin ninyo, meron na po talagang constitutional crisis. So sa mga sitwasyong ito, dapat makialam na talaga ang Armed Forces of the Philippines mamagitan. Kasi hindi rin naman po pwede Senado mag-imbestiga. Hindi rin po pwede executive mag-imbestiga at ombudsman. Putangin na. Hawak yan ng executive yung ombudsman. Dapat dito ang mag-imbestiga Armed Forces of the Philippines talaga. Mga military na. Out na yung mga police dan kasi sangkot din naman yan under executive department. Mga militar na talaga. Para makita natin yung impartiality. Pero ito, Senator Ronald Bato de la Rosa, humingi ho pala ng suporta sa mga militar, no? At saka sa kanyang kinabibilangan sinagtala class 1986. Pakinggan po muna natin yung interview kay Senator Bato dahil ito po yung pagbabasihan natin kung bakit sumuporta ngayon ang sinagtala class. Naglabas sila ng manifesto. Pakinggan po natin itong interview kay Senator Bato de la Rosa. Narito po. Yung nag-file po ng resolution which is hinihimo kayo na mag-surrender po sa ICC. Huwag lang silang atat na atat, no? Na makulong tayo. Hintayin lang nila na darating tayo sa punto na yan kapag matapos na nating i-avail lahat ng mga legal remedies na nasa batas na pwede nating i-avail. So, kinukumpara ka nila doon sa pag-surrender ni na dating Senador Trillanes at dating Senador Dilima. Pero kung titignan natin, sila kasi may local court order mula dito sa Pilipinas. Unlike po sa inyo na yung ICC warrant, which is foreign warrant of arrest po. Yeah, malaki ang pagkakaiba, no? Pagkakaiba sa nature ng warrant. Sila, obligado silang mag-surrender dahil issued by a competent authority. Local courts, competent court ang nag-issue. In our case, ang ICC is not a local competent court. Hindi naman natin nire-recognize yung warrant of ICC dahil nga hindi na tayo membro ng ICC. O bakit we are under no obligation to effect whatever warrant of arrest that they are issuing because hindi naman tayo membro nila. Yun ang malaking diferensya at saka ang mahirap dyan nung sila ang nag-i-enjoy sa privilege na yan nung panahon nila, la Trillanes, sila Dilima ay ina-avail nila yan pero ngayon na ako na ang nag-a-avail tinitira na nila so ano yan, double standard kung sila ang nag-i-enjoy sa privilege na yan okay lang kapag ako hindi okay. Yes, alam naman natin ito, lahat, na ang punot dulo nito ay politics. Kasi kung talagang gusto nila ng accountability, kung meron man kami nagawa ni Pangulong Duterte na kasalanan, buhay na buhay yung ating mga korte dito sa Pilipinas. Pwede sila mag-file ang kaso dito. But since yung ugat nitong lahat ay politika, gusto nila mabanish from the face of the earth yung mga Duterte at kanyang mga kaalyado ginawa nila yung approach sa ICC. So, politika lang ito. But at the end of the day, sabi ko nga sa ating Pangulo, kahit na tayo magkalaban sa politika, pero noon magkasama tayo, nagsumikap ako magkampanya para sa kanya na manalo sa bilang presidente. Pero ngayon, nasa kabilang panig na kami, magkabilang panig. At the end of the day, siya Pilipino, ako Pilipino. Kanino tayo hingi ng suporta kapag ikaw ay nasa bingit ng kagipitan? 'Di ba? Sa iyong kapwa Pilipino?
Hindi ba ako pwede maghingi ng suporta from the US government or from the Chinese government or from the Russian government, kundi from the Philippine government because I am a Filipino. And it is an obligation of the Philippine government to serve and protect its Filipino citizens. So, kanino ako makikiusap? Alangan mo makikiusap ako doon sa mga foreigner na protektahan ninyo ako from foreign intrusion. Dahil yung pakikialam ng mga foreign entity na yan, yung ICC, ay, sabi ko, marami tayong mga hero nagpapakamatay. Correct. Para lang sa ating kalayaan. Tapos ngayon, isusurrender na natin kalayaan natin sa mga foreigner na yan. Hindi po maganda yon. Kaya, aside sa pananawagan ko sa ating Pangulo, Ito na yon. kung hindi pakinggan yung aking pananawagan ng ating Pangulo, ng ating gobyerno, kaya ako personal na rin na nananawagan sa aking mga kapwa PMAers, yung mga graduate ng PMA, mga sundalo, mga pulis, mga Coast Guard, mga Army, mga Air Force, Navy, Marines, Bureau of Fire, BGMP, lahat ng mga uniform personnel. Pareho tayo ng sitwasyon, nagsiservisyo ng tapat sa ating bayan. Tapos ganun na lang, isusurrender ka sa foreign entity. So sana tulungan nyo ako na protektahan nyo ating soberenya. Huwag po tayong magpapaapi sa mga dayuhan. Okay, so alam niyo po, tama po dito si Senator Ronald Bato de la Rosa kasi magkaiba talaga ang sitwasyon ni Trillanes, De Lima at Senator Bato. Si Senator Bato kasi wala po silang kaso dito sa ating bansa, pero si De Lima at Trillanes may mga kaso. Alam niyo ho, kung totoo talagang pananagutan ang gusto dito ni Bongbong Marcos, dapat nagsampa po sila ng kaso sa ating korte, hindi sa International Criminal Court. Kaso nga lang, pamumulitika ang gusto, kaya dun sa International Criminal Court, hindi kasi abogado si Bongbong Marcos eh. Walang alam, hindi graduate yan ng college, kaya ganyan ang resulta. So ito po yung panawagan ni Senator Bato de la Rosa, meron pong tumalima. Okay? Isa na po dito yung sinagtala class. Ito po, si post po yan ni Edie Givenchy. Latest update on sinagtala manifesto as of 12:30 a.m. May 15, 2026, 97 mistas. So, mga mista. Ito po yun, yung, ayan, yan po siya. Yung nag-post, yung umalik sa noon ni Bato. At meron din pong post na iyan, ayan. Ang sabi, PMA mistas ni Senator Bato nagpahayag ng suporta sa gitna ng ICC warrant of arrest. Basahin lang po natin yung manifesto nila. Marami na pala, 97 eh. Translate ko na po sa Tagalog para maintindihan ng karamihang mga Pilipino. Ito po yung manifesto nila. Manifesto, ito 1986 sinagtala class ka-PMA ni Senator Bato. Manifesto ng suporta ng sinagtala para kay Senator Ronald Bato de la Rosa. Kami, ang mga miyembro ng Philippine Military Academy, sinagtala class of 1986, na nakalista sa ibaba ay nagkakaisang nagpapahayag ng matatag at hindi matitinag na suporta para sa aming kamag-aral na si Senador Ronald Bato de la Rosa. Kilala namin siya, hindi lamang sa kanyang pangalan, ranggo o katungkulan sa publiko. Kilala namin siya sa mga taong magkasama kaming humubog sa ilalim ng disiplina, hirap at pagkakapatiran sa akademya. Batid namin ang bigat ng kanyang pagkatao, ang lalim ng kanyang katapatan at ang tibay ng kanyang paninindigan. Mula sa mga lupain ng Fort del Pilar hanggang sa pinakamataas na antas ng paglilingkod bayan, dala-dala ni Senator de la Rosa ang mga pagpapahalagang humubog sa amin. Tapang, integridad, katapatan, at serbisyo bago ang sarili. Naglingkod siya sa hanay ng mga nakauniforme
sa sambayanang Pilipino at sa Republika ng may dedikasyon, katatagan at malalim na pakiramdam ng tungkulin. Sa panahong sinusubok ang kanyang pangalan at inoosisa ang kanyang mga naging hakbang, hindi kami mananatiling tahimik. Nakatindig kami kasama niya. Kinikilala namin na ang paglilingkod bayan, lalo na sa usapin ng kapayapaan at kaayusan, ay hindi kailanman madali. Ang mga desisyon ay ginagawa sa ilalim ng matinding pressure. Ang mga tungkulin ay ginagampanan sa gitna ng panganib. Ang mga lider ay nasusubok hindi sa kaginhawaan kundi sa gitna ng tunggalian. Hinirap ni Senador De La Rosa ang mga pagsubok na ito bilang sundalo, pulis at lingkod bayan. Pinagtitibay namin ang aming tiwala sa kanyang katatagan, katapatan sa bayan at paninindigan sa batas. Naniniwala kami na anumang prosesong may kinalaman sa kanya ay dapat maging patas, na aayon sa batas at malaya sa pampolitikang pag-uusig. Bilang kanyang mga mista, kami ay nakatayong balikat at balikat kasama niya. Hindi dahil sa bulag na katapatan, kundi dahil sa tiwala namin sa taong aming nakilala. Nakasama sa pagsasanay, nakasama sa serbisyo at iginalang. Nanawagan kami sa lahat ng mga nagpapahalaga sa hustisya at pagiging patas na hayaang manaig ang katotohanan, due process, and ang rule of law. Ang Sinagtala Class of 1986 ay nanatiling matatag. Matatag kaming nanindigan. Nagkakaisa kami kasama namin si Bato. Nilagdaan mga miyembro ng Philippine Military Academy Sinagtala Class of 1986. So mga 97 na po ang pumirma dyan to support Senator Ronald Bato de la Rosa. Alam niyo po, wala na kasi sa ulog din ng gobyernong Marcos eh. Kaya ako sa akin, gumitna na po ang Armed Forces of the Philippines dito. Wala na pong maayos na pag-iisip at desisyon yung mga nasa executive na gusto nang makialam sa trabaho ng legislative branch. Paggising sa umaga, tanghali at gabi, nakikita ko ang post niya, ang hapdi. Paano nga ba to? Di ako makatanggi. Watch ko na lang at isipin ng mabuti. Bisdak Pilipinas. Bisdak, tinig ng katotohanan. Sa bawat vlog may laban sa kasinungalingan. Mulat ang mata, gising ang masa. Bisdak Pilipinas, para sa bayan, gumigising sa diwa. Sa likod ng kamera, tapang ang dala, walang sinasanto kung mali ang gawa. Hinay-hinay, pero palaban. Boses ng tao sa digital na labanan. Bisdak, tinig ng katotohanan. Sa bawat vlog may laban sa kasinungalingan. Mulat ang mata, gising ang masa. Bisdak Pilipinas, para sa bayan, gumigising sa diwa. Hindi artista, hindi politiko, pero ang katotohanan, sigaw niya ay buo. Sa YouTube o Facebook man siya makita, may aral ka pa rin, may uwi sa bawat salita. Bisdak, gising sa katotohanan. Di lang kwento, kundi panawagan. Sa bawat Pilipino,
vlog mo may pag-asa.